Bago tayo magsimula, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat dahil 10,000 subscriber na tayo. Hindi ko alam yung sasabihin ko pero salamat sa inyong lahat mga katakip silim sa patuloy na walang sawang pagsuporta dito sa ating channel. Alam kong napakaliit lang neto para sa iba pero nagpapasalamat pa rin ako dahil kasama ko kayo sa channel na to. Nabuo natin ito dahil sa inyo. Kaya maraming salamat. Yun lang naman. Simulan na natin yung kwento ngayong araw. Ako nga pala si Jolo. Dati akong security guard sa isang stasyon ng tren sa ibang bansa. Hanggang ngayon, ayoko pa ring banggitin kung saang istasyon yun dahil nandun pa rin ang mga dati kong kasamahan. Hindi ko rin alam kung paniniwalaan niyo ako pero ikukwento ko pa rin. Pakialam niyo ba? Nangyari ito bandang 12:30 ng madaling araw. Kakatapos lang ng huling biyahe ng tren. Wala nang mga pasahero at unti-unti nang pinapatay ang ibang ilaw sa istasyon. Ang natitira na lang ang mga ilaw sa platform at mga pasilyo. Normal na sa amin ang mag-ikot pagkatapos ng last trip. Tinitignan namin kung may naiwang pasahero o kung may sirang bahagi ng istasyon. Noong gabing yon, mag-isa akong naka-duty sa pinakang dulong bahagi ng platform habang ang kasama kong guard nasa control room. Habang naglalakad ako, may narinig akong mahinang kalabog mula sa dulo ng riles. Akala ko may daga. Tinapatan ko ng flashlight ang direksyon ng tunog pero wala akong nakita. Nang akmang tatalikod na ako, biglang tumigil ang lahat ng ingay. Sobrang katahimikan, parang pati hangin, huminto. Doon ako kinabahan. Habang naglalakad ako pabalik, napansin kong may anino sa kisame ng platform. Noong una, inisip kong baka anino lang ng bakal o ng ilaw. Pero gumagalaw ito. Unti-unti kong itinaas ang flashlight ko. At putya, may isang nilalang na nakakapit sa kisame. Hindi ko maipaliwanag ang itsura niya. Mukha siyang tao. Payat na payat, halos butot balat. Mahaba ang buhok na nakalaylay. Pero ang pinaka nakakatakot, pabaliktad siyang gumagapang. Ang dalawang paa niya ay nakadikit sa kisame, habang ang dalawang kamay niya ay paikot-ikot na gumagalaw na parang gagamba. Baliktad ang buong katawan niya at ang ulo niya nakalaylay pababa habang unti-unti siyang sumusulong. Hindi normal ang galaw. Parang wala siyang buto. Bawat hakbang niya may tunog na parang yun ang naririnig ko kanina. Nang maitapat ko ang ilaw ko sa mukha niya, dahan-dahan siyang huminto. Tapos, unti-unti niyang inikot ang ulo niya. Ulo lang, hanggang tuluyang nakaharap na siya sa akin. Napansin kong wala siyang puti sa mata, puro itim lang, at nakangiti siya. Hindi normal yung ngiti niya, Sir Dave. Halos umabot sa magkabilang tenga. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko magawang sumigaw. Hindi ko rin maigalaw ang mga paa ko. Bigla siyang gumapang ng napakabilis. Hindi pa baba, kundi pa ikot sa kisame. Umiikot lang siya sa ibabaw ko. Kasabay nun, ang sunod-sunod na tunog. Ang 4 na paa na sabay-sabay tumatama sa kisame. Napalingon ako kung saan-saan dahil hindi ko na nalaman kung nasan siya. Hanggang sa may naramdaman akong malamig na hangin sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon. Wala. Pero nang itaas ko ang tingin ko, eksaktong nasa ibabaw ko. Wala pang 1 metro ang layo. Nakalawit ang mukha niya habang nakangiti. May tumutulong maitim na likido mula sa bibig niya. Napaatras ako at napatid sa gilid ng platform. Bumagsak ako sa sahig habang nabitawan ng flashlight. Pagbagsak ng ilaw, gumulong ito at umikot ang sinag. Sa bawat ikot ng ilaw, nawawala ang nilalang
Tapos lilitaw ulit sa ibang parte ng kisame. Bigla-bigla na lang siyang lumilipat ng pwesto. Napasigaw ako sa radyo ko. Pre, bilis! Puntahan mo ako dito sa platform. Ilang segundo lang, narinig ko ang yabag ng kasama kong guard. Pagdating niya, agad niyang tinanong kung ano ang nangyari. Nanginginig akong itinuro ang kisame, pero wala na. Akala niya, inaatake lang ako ng takot o pagod. Pero habang tinutulungan niya akong tumayo, pareho naming narinig ang tunog mula sa kisame. Sabay kaming tumingin, pero wala naman. Matapos yun, hindi na kami naghiwalay ng gabing yun. Tinapos namin ang duty ng magkasama hanggang mag-umaga. Dahil sa takot, nag-resign ako pagkatapos nun at hindi na bumalik sa trabahong yun. Itago niyo na lang po ako sa pangalang May. Hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa akin noong high school pa lang ako. Hindi ko alam kung namalikmata lang ba ako o may ipinakita sa akin ng tadhana na hindi ko lang naintindihan. Tanghali na nun, nagmamadali akong pumasok sa school. Halos hindi ako nakatulog kagabi dahil may project kaming tinapos at madaling araw na ako nakahiga ng kama. Paglabas ko ng bahay, ramdam ko na agad ang bigat ng mga mata ko. Pagdating ko sa kanto, may dumaan na pedicab. Kuya, para. Sa school po. Sabi ko. Sinabi niyang sige at sumakay na daw ako. Mainit ang sikat ng araw, pero mahangin habang umaandar ang pedicab. Dahil sa sobrang antok ko, napapikit ako. Hindi ko na malayang nakaidlip na pala ako. Ilang minuto ang lumipas, siguro napadaan yung pedicab sa may humps. Kaya malakas na umalog ang pedicab. Napapitlag ako sa gulat. Kuya, dahan-dahan lang po. Sabi ko habang inaayos ko ang sarili ko. Napatingin ako sa maliit na salamin na nakakabit sa harap ng pedicab. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, Sir Dave. Kasi kitang-kita ko ang katawan ng driver. Pero wala siyang ulo. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Mabilis kong kinusot ang mga mata ko. Pagtingin ko ulit sa salamin, kumpleto na siya. Normal na normal lang siyang nagmamaneho. Napahawak ako sa dibdib ko. Ano yun? Baka sa sobrang puyat ko lang to. Paulit-ulit kong sinabi yun sa isip ko para pakalmahin ang sarili ko. Ayokong isipin na may kakaiba akong nakita. Tuloy-tuloy pa rin ang biyahe namin. Hindi na ako nakatulog ulit. Tahimik lang akong nakaupo habang paminsan-minsan ay napapatingin sa salamin. Normal na normal si kuya. Makalipas ang ilang minuto, nakarating kami sa tapat ng school. Nag-abot ako ng bayad. Salamat po kuya. Pag-abot ko ng bayad, umalis na din siya. Umarap na ako sa gate ng school at ilang hakbang pa lang ang nagagawa ko nang bigla kong narinig ang isang napakalakas na busina. Kasunod nun ay isang napakalakas na kalabog. Yumanig ang paligid. Lahat ng tao sa tapat ng school ay napalingon. Ako rin. Pagharap ko sa kalsada, nanlaki ang mga mata ko. Ang pedicab na sinakyan ko ilang segundo lang ang nakalipas ay wasak na. May malaking truck na sumalpok dito. Halos hindi makilala ang pedicab sa lakas ng pagkakabangga. Agad nagtakbuhan ng mga tao. May mga sumisigaw. May tumawag ng ambulansya. Lumapit din ako kahit nanginginig ako sa takot. Pagdating ko ron, nakita ko ang driver. Nakahandusay na siya sa kalsada. Hindi na siya gumagalaw. Tapos narinig ko sa tabi ko, patay na yata. Parang tumigil ang mundo ko. Bigla kong naalala ang nakita ko kanina sa salamin. Si kuyang driver. Noong wala siyang ulo. Napaatras ako noon. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng buong katawan ko. Pumasok agad sa isip ko ang isang tanong. Babala ba yun?
Kung sinabi ko kaya sa kanya ang nakita ko, kung pinahinto ko kaya siya, kung pinakiusapan kong magpahinga muna siya, maiiwasan kaya ang aksidente. Pero habang iniisip ko yun, alam kong wala ring magbabago. Nangyari na ang lahat. Hindi ko rin magawang sabihin sa mga tao ang nakita ko. Sino ang maniniwala? Baka sabihin lang nilang gawa-gawa ko lang yun. O baka ako pa ang sisihin kung bakit hindi ko raw sinabi agad. Kaya tahimik na lang akong umalis. Pumasok ako sa classroom na parang walang nangyari. Pero buong araw, wala akong naintindihan sa mga lesson. Paulit-ulit lang sa isip ko ang nakita kong driver na walang ulo habang nagmamaneho. Lumipas ang mga araw. Nalaman kong wala raw talagang kasalanan ang pedicab driver. Mabilis lang daw ang takbo ng truck at nawalan ito ng preno. Mula nun hanggang ngayon, tuwing nakakakita ako ng pedicab, naaalala ko pa rin ang aksidenteng yun. Hindi ko napapahabain itong intro ko, Sir Dave. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Sarah. At nangyari ito, taong 2017. Galing ako nun sa overtime ko sa trabaho around Manila. Pagdating ko sa istasyon ng tren, sinabi ng guard sa may entrance na last trip na daw yun. Kaya kung sasakay daw ako, kailangan ko nang magmadali. Naglakad ako papunta sa hagdan paakyat sa bilihan ng tiket. Halos tahimik na ang buong istasyon. Iilan na lang ang tao at karamihan ay nasa platform na. Habang paakyat ako, napansin kong may isang babaeng nakatayo sa gilid ng hagdan. Hindi siya gumagalaw. Nakatungo lang siya at parang may hinihintay. Noong una, hindi ko naman siya pinansin. Akala ko pagod lang din na kagaya ko. Pero habang papalapit ako, naisip kong baka hindi niya alam na last trip na. Sayang naman kung maiwan siya. Kaya habang dumadaan ako sa tabi niya, sinabi ko, "Miss, sasakay ka rin ba? Bilisan mo, last trip na kasi. Baka hindi ka na umabot." Mga 2 segundo yata akong naghintay. Tapos dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Doon ako natigilan. Dahil sobrang putla ng balat niya at wala siyang mata. Alam niyo yung mga white lady na walang mata? Ganon na ganon. Hindi lang yun, Sir Dave. May malaking sugat din siya sa noo hanggang ulo. At may dugo pang dahan-dahang tumutulo sa gilid ng mukha niya. Napatili ako ng sobrang lakas. Tumakbo ako pababa ng hagdan. Halos madapa ako sa sobrang taranta. Nanginginig na ako noon habang umiiyak sa takot. Narinig yata ako ng guard sa may entrance kaya nilapitan niya ako. "Ma'am, ano nangyari?" Hindi ako nakasagot. Humahagulgol lang ako habang nanginginig. Pagkatapos ng ilang segundo, sinabi ko sa kanya ang nakita ko. "Kuya, may babae sa hagdan. Walang mata. Tapos may dugo. May dugo siya sa ulo." Tinignan ako ng guard. Tapos sinabing samahan ko daw siya. Kahit ayoko na talagang bumalik, sumama pa rin ako. Pag-akyat namin sa hagdan, wala na ang babaeng nakita ko. Tinignan niya ang buong paligid. Wala talagang tao. Sabi pa ng guard, "Ma'am, sigurado po ba kayo?" Pero hindi ako pwedeng magkamali. Nakita ko yun. Yung babaeng walang mata at may sugat sa ulo. Hindi yun imahinasyon. Hindi rin ako antok na antok dahil galing pa ako sa trabaho at gising na gising ang isip ko noong oras na yun. Hindi ko na lang pinilit ipaintindi sa kanya. Bumili na lang agad ako ng tiket dahil ayoko nang magtagal pa doon. Ilang minuto lang, dumating na ang tren. Pumasok na ako sa loob ng bagon at umupo malapit sa pinto. Tahimik ang buong biyahe, pero hindi pa rin mawala ang panginginig ko. Maya't maya akong lumilingon sa mga pasahero. Bawat babaeng nakikita ko, kinakabahan ako. Pakiramdam ko kasi, baka bigla ko na namang makita ang mukhang yun. Buti na lang,
Ligtas akong nakauwi ng gabing yun. Pagdating ko sa bahay, hindi na ako halos nakatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, bumabalik sa isip ko ang eksaktong itsura ng babaeng nakita ko sa hagdan. Hanggang ngayon, Sir Dave, kapag naaalala ko ang gabing yon, kinikilabutan pa rin ako. Magandang gabi, Sir Dave. Ako nga pala si Jason at ilang taon na akong namamasada ng pedicab dito sa Novaliches. Gusto ko lang ikwento yung isa sa mga creepy experience ko bilang pedicab driver. Isang gabi, bandang 11:00, halos wala ng tao sa kalsada. Iniisip ko na ring umuwi noon. Habang naghihintay ako sa may gilid ng kalsada, napansin ko ang isang babaeng nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste at parang umiiyak. Kahit medyo madilim, kita kong nanginginig ang balikat niya habang umiiyak. Lumapit ako. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Namumula ang mga mata niya na parang kanina pa umiiyak. "Pwede mo ba akong ihatid?" "Saan po?" May sinabi siyang address na medyo pamilyar sa akin. Medyo liblib ang lugar, pero alam ko kung saan. "Sige po, sakay na po kayo." Habang bumabiyahe kami, hindi siya nagsasalita. Ang naririnig ko lang, ang mahina niyang hikbi. Paminsan-minsan, tumitingin ako sa salamin ng pedicab. Nakayuko lang siya at mahigpit ang yakap sa dala niyang maliit na bag. Para mabawasan ang kaba, sinubukan ko siyang kausapin. "Ate, okay lang po ba kayo?" Hindi siya sumagot. Maya-maya, narinig ko ulit ang mahina niyang iyak. Hindi ko na lang siya kinulit. Habang papalapit kami sa lugar na sinasabi niya, napansin kong lalo itong dumidilim. Halos wala ng bahay na may ilaw. Yung iba, bakanting lote na tinubuan na rin ng damo. Pagdating namin sa dulo ng kalsada, may itinuro siyang bahay. "Diyan na lang, kuya." Huminto ako. Pagtingin ko sa bahay, medyo nagtaka ako. Abandonado yun. Sira-sira ang bubong. May mga halamang gumagapang sa pader. Wasak ang bakod. At ang bintana, puro kahoy na lang ang natitira. Mukhang ilang taon na ring walang nakatira doon. Napakamot ako sa ulo. "Ate, dito po ba talaga?" Pero paglingon ko sa sidecar ko, wala na siya doon. Wala na yung babae. Kinilabutan ako. Napahawak ako sa manibela. Sinilip ko ang loob ng pedicab. Wala talaga. Hindi pwedeng bumaba siya nang hindi ko mapapansin dahil isa lang ang daan palabas. Paulit-ulit kong tinawag. "Ate! Ate!" Sabay nun, biglang umihip ang malamig na hangin. Unti-unting bumukas ang lumang gate ng abandonadong bahay kahit wala namang tao. Lalo kong kinilabutan nang may marinig akong mahinang iyak na nanggagaling mismo sa loob ng bahay. Parehong iyak na naririnig ko habang nasa biyahe kami. Hindi ko na hinintay kung ano pa ang mangyayari. Mabilis kong pinadyak ang pedicab kahit nanginginig ang mga binti ko. Halos hindi ko na maramdaman ang pagod sa sobrang takot. Diretso akong umalis sa lugar na yun at hindi na ako lumingon. Pag uwi ko sa bahay, nahirapan akong makatulog. Paulit-ulit kong iniisip kung paano nawala ang babaeng sakay ko. Pagkatapos ng karanasan kong yun, hindi na ako namasada o dumaan sa lugar na yun, lalo na kapag gabi. Magandang gabi, PNT Stories. Gusto ko lang magbahagi ng kwento at sana mapili. Ako si Daniel. Matagal na rin noong huli akong umuwi sa probinsya namin. Lumaki ako doon noong bata pa ako. Pero simula nang mag-college at magtrabaho sa Maynila, bihira na akong makabalik. Kaya nitong bakasyon, naisipan kong bisitahin si Lolo. Siya na lang kasi ang naiwan sa lumang bahay namin sa baryo. Pagdating ko pa lang, may kakaiba na agad.
Sobrang tahimik na parang walang maririnig kahit hangin. Wala ring ilaw. Brown out pala sa buong baryo. Tanging liwanag lang ay galing sa mga gasera at kandila sa loob ng bahay. Timing ka talaga, apo. Ayun pa nawalan ng kuryente, sabi ni Lolo. Napangiti na lang ako kahit medyo kinakabahan. Iba kasi ang dilim sa probinsya. Hindi tulad sa syudad na kahit gabi may ilaw pa rin kahit papano. Dito, literal na itim. Parang may bumabalot sa'yo. Pero sa unang araw, okay naman. Nagkwentuhan kami, kumain ng simpleng hapunan at naglibot ako sa bakuran habang may natitirang liwanag pa ang langit. Pamilyar ang lugar, pero parang may nagbago. Parang may nakatingin kahit wala naman akong makita. Pagsapit ng gabi, mas lalong naging kakaiba ang pakiramdam. Habang inaayos ko ang higaan ko, biglang nagsalita si Lolo. Daniel, pag may marinig ka mamaya o may makita ka, huwag mong papansinin. Medyo nagtaka ako. Ha? Anong ibig mong sabihin, Lo? Matulog ka na lang agad. Mas mabuti yun. Hindi na siya nagpaliwanag. Medyo kinabahan ako, pero pinilit kong huwag pansinin. Siguro naman may mga hayop lang sa paligid. Mga pusa, aso o kung ano man. Probinsya to, normal lang yun. Kaya pinatay na ni Lolo ang ilaw ng gasera at humiga na kami. Makalipas ang ilang minuto, hindi ako makatulog. Naninibago ako sa tunog ng kuliglig, sa ihip ng hangin, sa langit na sobrang dilim na parang walang katapusan. At higit sa lahat, sa sinabi ni Lolo, "Huwag mong pansinin." Paulit-ulit sa isip ko, hanggang sa may narinig ako. Mahina lang sa una, parang kaluskos. May gumagalaw sa labas ng bahay. Napadilat ako. Nakahiga lang ako pero pakiramdam ko, bumilis yung tibok ng puso ko. Pinilit kong tumingin sa tabi ko. Mahimbing na ang tulog ni Lolo. Hindi man lang gumagalaw. Baka hayop lang yun, sabi ko na lang. Pero habang tumatagal, lumalakas yung tunog. Hindi na siya basta kaluskos. Parang may naglalakad, dahan-dahan, paikot sa bahay. Para bang may paan na tumatapak sa tuyong lupa. Nanlamig ang buong katawan ko. Ayoko sanang tumingin. Ayokong sundin ng curiosity ko. Pero hindi ko napigilan. Dahan-dahan akong bumangon. At doon, sa gilid ng dingding ng kahoy, may maliit na siwang. Isang manipis na pagitan kung saan sumilip ang kaunting liwanag mula sa labas. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero lumapit ako at sumilip. Sa una, wala akong nakita, kadiliman lang. Hanggang sa bigla akong napatigil. May nakita ako. Dalawang mapupulang mata. Nakatitig diretso sa akin mula sa labas. Hindi gumagalaw, hindi rin kumukurap. At parang matagal na akong pinagmamasdan. Lo! Napasigaw ako. Napaatras ako at bumagsak sa sahig. Nagising si Lolo sa sigaw ko. Ano yun? Nanginginig kong tinuro yung siwang. May mata. May nakasilip. Mabilis siyang tumayo at lumapit. Sumilip siya. Ilang segundo. Tapos umatras siya. Pagkatapos, natawa siya. Hindi yung normal na tawa, kundi yung parang sanay na. Lo, may nakita ko. Ulang mata. Normal na yan dito. Putol niya sa akin. Parang wala lang. Kaya't pinapatulog kita agad para hindi mo makita. Lalo akong kinilabutan.
Anong ibig mong sabihin? Normal? Pero hindi na siya sumagot. Humiga na lang siya ulit at parang hindi na rin siya natulog. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang kuryente. Nagkailaw na ang buong bahay. Hindi na ako nakatulog buong gabi. Kahit bumalik na ang ilaw, hindi na nawala sa isip ko yung nakita kong mapupulang mata. Pakiramdam ko, kahit maliwanag na, may parte pa rin ng paligid na hindi naaabot ng liwanag. Tahimik lang si Lolo sa tabi ko. Hindi siya nagsasalita. Lumipas ang ilang minuto, hindi ko na napigilan. Lo, mahina kong tawag. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Alam ko, nakita mo na. Ano yun, Lo? Tanong ko. Umupo siya, saka sinindihan ulit yung gasera kahit may ilaw na. Parang mas komportable siya sa ganong ilaw kaysa sa kuryente. Matagal na yun dito. Bago ka pa ipinanganak, nandyan na yan. Hindi ako umimik, nakikinig lang ako. Hindi sila tao, mga nilalang ng dilim. Nilalang? Tumango siya. Lumalabas lang sila kapag walang liwanag. Kaya kapag walang kuryente sa baryo, mas aktibo sila. Bakit nandito sila? Hindi ko rin alam kung saan sila galing. Pero sabi ng matatanda noon, matagal na raw silang nakatira dito. Hindi lang natin nakikita kapag may ilaw. Yung mga mata, yun ang paraan nila para magmasid. Mahilig silang sumilip, manood. Manood? Oo. Tinitignan nila ang mga tao, lalo na yung mga bagong dating o matagal nang hindi umuuwi. Pero nananakit ba sila? Umiling si Lolo. Hindi sila nananakit. Nandyan lang sila, nanonood, nananakot. Kung papansinin mo sila, mas lalapit. Kung sisigawan mo, mas tititig. Kung lalapitan mo, mas lalo silang lalapit sa'yo. Hindi na ako nagsalita. Bigla kong naalala yung eksaktong nangyari. Kung paano ako sumilip, kung paano ko sila tinitignan. Parang may mali akong nagawa. Kaya kita pinapatulog agad para hindi mo na marinig at lalong hindi mo na makita. Natahimik kami pareho hanggang sa... Lo, kanina parang mas malapit sila. Mahina kong sabi. Dahan-dahan siyang napatingin sa siwang na tinuro ko kanina at doon ko nakita, saglit lang, may dumaan na anino sa siwang. Pareho kaming napatingin pero nawala agad. Dahan-dahang tumayo si Lolo at isinara ang siwang gamit ang isang lumang tela. Matulog ka na, sabi niya. Pero sa pagkakataong yun, alam kong pareho na kaming hindi matutulog. Kinabukasan, parang normal lang ulit ang lahat. Naglabasan na rin ang mga kapitbahay. May mga batang naglalaro sa labas. Sinubukan kong tanungin ng ibang tao tungkol doon, pero iisa lang ang sagot nila. Ngiti at iwas. Parang ayaw nilang pag-usapan. Nanatili pa rin ako sa probinsya hanggang matapos ang bakasyon ko. Sa mga sumunod na gabi, sinunod ko na ang sinabi ni Lolo. Natulog ako agad. Hindi na ako sumilip. Hindi na ako nakinig. At hindi ko na ulit nakita yung mapupulang mata. Pagbalik ko sa Maynila, pinilit kong kalimutan yung karanasan ko doon. Pero hanggang ngayon, naaalala ko pa rin. At dito naman tayo sa paborito nyong shoutout. Shoutout po, listening from Nueva Ecija.
God bless you more. Galing yan kay Jennifer Florendo. Pa-shoutout po sina Princess, Randy, Edna, Manilyn, Cherry, Rilyn, Johans, Mia, at Jezreel. Galing naman yan sa katakip silim natin na si Rachel Pinion. Si Sheila May na nasa Saudi Arabia nagpapa-shoutout ulit. Baka naman, chocolate lang. Joke lang po. Hello sir, pa-shoutout naman dyan. Listening from Singapore. Galing naman yan kay Alma Sembrano. Yun lang naman yung shoutout natin ngayong araw. At yun po, maraming salamat po ulit sa walang sawang suporta sa PNT Stories. Ako po ang inyong lingkod, Sir Dave.